Para sa inyo lahat, ako po ay narito sa inyong harapan upang bagian kayo ng isang maikling kwento na pinamagatan hanggang pangarap. Diba ako, 16 na taong gulang na nagmula sa isang liblib na bayan na nagngangalang Dalibag. Diba ako ay isang batang mabait at mapagmahal sa magulang, masipag mag-aral at responsable. Kakatapos pa lamang diba ako sa ika-4 na antas ng sekundarya. At siya ay nagkamit ng isang medalya. Ngayon, siya ay haharap sa panibagong pagsubok sa kanyang buhay bilang isang kolehiyo. Ngunit, nagkaroon ng isang problema. Nagkaroon ng sakit ang kanyang ina. Ang pera sanang gagamitin niya upang mapag-aral ay napunta siya sa mga gamot ng kanyang magulang. Hindi naman siya nang hinaya. Sapagkat alam niya ay kagagaling naman sa kanyang makis, nga, pupunta ang pera sanang pampaaral niya. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan ng kanyang tiyan na nagkaroon pala ng sakit ang ina ni Bao. Agad ito ang tumawag upang makaibalita kung ano nangyari sa kapatid niya. Agad dumating ang tiyan ni Bao na maayos na ang kalagayan ng kanyang ina. Nagtanong ang kanyang tiyan na si Alice kung mag-aaral ba siya ngayon. Ang sabi ni Bao, mag-aaral sana ako ngayon sa oras. Nga lang po, may kasakit ang aking ina. Sagot ni Bao sa kanya. At sinabi na, inalok siya ng kanyang tiyahin na si Alice, na sa Maynila na lamang siya mag-aaral. Napaisip si Bao kung tatanggapin niya ba ang alok ng kanyang tiyahin. Sapagkat, kung tatanggapin niya ito, malalalitan sa kanyang mga magulang. Lumapit si Bao sa kanyang mga magulang tungkol nga rito. Kung sa Maynila ba siya mag-aaral. Lumipas ang ilang araw. Umawag ulit ang kanyang tiyahin na si Alice. Muling, kumusta ka na ba ako? Payag ka na ba na sa Maynila ka na lamang mag-aaral? Pambungad na tanong ng kanyang tiyahin. Opo, tiya, pumayag na po ang aking mga magulang. Sagot ni Bao. Ganun ba? Maaari ka na pumunta dito sa Maynila. Sabi ng kanyang tiyahin. Ang sabi naman ni Bao, opo, sa linggo po, pupunta po ako dyan. Tapos, dumating ang araw ng linggo. Ang araw ng pag-alis ni Bao sa amin, papuntang Maynila. Nay, alis na po ako, sabi ni Bao sa kanyang mga magulang. Ano? Tayo na, tayo. Teka lang! O siya, sige. Baka mahuli ka pa sa iyong paroroonan. Sabi ng kanyang mga magulang. Ngunit, habang nasa biyahe si Bao, nagkaroon ng isang problema. Nawala ng preno ang kanyang sinasakyan mo, nahulog sa bagyo. Naghahantay ang kanyang biyahe sa terminal ng bus. Ngunit, siya ay nag-aalala sapagkat anong oras na, pero wala pa rin ang bus na sinasakyan ni Bao. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Inday. At tinanong dito, Inday, bakit wala pa si Bao? Sabi ni Ali. Baka na-traffic lang, sagot ni Inday sa kanyang kapatid. Sige, baka nga na-traffic lang, sagot ni Ali. Sige po. Sige, antayin ko na si Bao dito, sagot ng kanyang kapatid. Napansin ni Ali sa TV na nandun ang pangalan ng kanyang pamangkin na namatay pala ang kanyang pamangkin sa isang aksidente. Nahulog sa bangin. Labis ang pag-iinagsis ng kanyang mga magulang sapagkat marami pang itong pangarap sa buhay. Diyan nagtatapos ang aking kwento.